Welcome na usab mga kaigsuonan dinhi sa atong midweek prayer meeting ug ni atas mga katapusang bahin sa pagtuon nato sa mga sambingay. Ang akong gisultidaan kaninyo nga kaniadto pa di man ni ingon nga exhaustive nga tanan gyud nga mga sambingay mo atong matun-an apan pinili kini ug usa na ni sa mga bandang katapusan nga mga sambingay nga atong tun-an ug karong gabi ang atong leksyon, the parable of the talents. Mga kaigsunan, hinumduman nato kini. Ang word nga talent karon maghisgot ni mahitungod sa mga skills and abilities. Mo nay talento sa katao. Kung ang talent niya pagkanta, kung ang talent niya nasa area sa sports, mo na mo yung sportsman, musician, nagkalain-lain. Apan ang word usab nga talent mao pud ni ang usa sa mga unit of currencies. Usa ni sa kwarta sa mga Hudyo o gani og moyon tag Philippine peso unya naatay sentimos. Nakikita pa mo ron og 1 centavo murag lisod na no nga coin. Pero ingon na sila may shekel, may talent og ang usa ka talent karon mga bandang 2 pesos man lang, ubos-ubos ra gani. Pero hinumdum ni adtong panahon na kay 2 pesos, kwarta naman gyud sabna. Og kini karon mosentro kini karon mahitungod sa talent nga salapi. Apan di nato kalimtan nga ma-apply pud nato ni karon sa mga talento or skills nato, mga mabuhat nato, capabilities included. So kindly open your Bibles in the book of Matthew chapter 25 verses 14 up to 21. For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country, who called his own servants and delivered unto them his goods. And unto one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1. To every man according to his several ability, and straightway took his journey. Then he that had received the 5 talents went and traded with the same, and made them other 5 talents. And likewise he that had received 2 also gained other 2. But he that had received 1 went and dig in the earth and hid his Lord's money. After a long time, the Lord of those servants cometh and reckoneth with them. And so he that had received 5 talents came and brought other 5 talents, saying, Lord, thou deliverest unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Mga kaigsuonan, usa ni sa pinaka inila sa nagkalain-laing pagpanudlo ni Ginoong Hesukristo. Sa daghang panahon, ako nag-assume nga nadungog na sab nimo ni. But allow me again today to add, because we will now squeeze this teaching. Kaya nagtuog yun ko, inigpuga pa nato niini. Daghang pagyapon tag makuha. Ug samtang ang usa ka tawo kanunay nagatuon, nagapuga sa pulong sa Ginoo, ang balaang espiritu nga iyang pangayo ag tabang maghatag og dugang pang mga pagtulunan. Mao gihapon kana ang aton tinguha karon, busa padayon kamo nga magauban kanako og maghatag sa inyoha nga atensyon. Ang agalon dinhi, ang tao dinhi sa maong sambingay, nagahisgot may tungod sa atong Ginoo. Ang iyang mga ulipon dinhi, nagahisgot sa iyang mga sumusunod, ang mga Kristohanon. Ang talento nga nahisgutan dinhi, mahimong ang salapi o kaha ang ato nga mga kapabilidad, ang atong mga mamahimo sa kinabuhi. Karon, tanaw nato kini.
nga ang tao una siya milakaw miadto sa layo nga lugar, iyang gibilin ang iyang mga kabtangan. Ingon niya na gihapon ang atong Ginoo nga suma sa abilidad sa kada Kristohanon iyang hatagan og abilidad. He gives talents, skills, according also sa atong makaya og mamahimo. Dili man ta pareho mao na hinungdan nga ang Ginoo gyud mao nagahatag niini. Ang uban pangayoon po nato niya iyang ihatag, ang uban tun-an nato unya iyang i-grant, iyang itugot. Apan ang Dios nagahatag usab. Yun ta nga bata pa man ni siya pero naa na gyud siya'y maayong hearing as to music. Hatag na sa Ginoo nga wa tun-i sa bata. Busa dinhi sigon sa atong kapabilidad iyang ihatag. Apan ang katuyuan niya na daghan man ta o pipila lang nga magamit yun nato pagayo. Busa dinhi sa sambingay ang usa gitagaag 5, ang usa ka ulipon gitagaan og 2, unya ang usa ka ulipon gihatagan rasab og usa. Tanan-tanan nini in general they were given. Each of them were given. Sa ato nga pagkinabuhi mga kaigsuonan, ang uban gigasahan maayo sa musika. Ang uban gigasahan maayo sa pag-istorya. Gamiton nato na kung asa ta nga area. Unya asa pud nga bahin nga medyo hina ta, magtuon pud ta, pangayoon, ampuan, mo practice. Ipakita gyud nato ang ato nga pagpangandam nga mouswag pud ta ani nga lugar. Now let's go back. One servant was given 5 talents. Immediately after, pagkahuman nga iyang nadawat, he traded it. Ang trade dinhi pamatigayon. So when the Bible says, he traded it, iya na yung gipatigayon. Ginegosyo dayon niya, gigamit dayon niya. Mao na ang ipasabot niini. Mao na nga kamo nga gigamhan og mga talento sa pag-awit, talento sa pag-istorya, pagwali. Ayaw ninyo kana pag-usiki. Ayaw ninyo kana paglangana nga di magamit. Kay ang usa ka butang nga dili pagagamiton, ipadaplin lang, maulanan, mainitan, mabasa, mauga naman, tayaan. Mao gihapon kana mga kaigsuonan kung unsay naa sa imo nya dili pagagamiton. It will rust. It will become dull. Ang hait nga kutsilyo nga nay ginagamit. Uy, matinga ka. Iti man nga haita karon kay naunsa naman ni. Gitaya naman ni. Nihabol na noon, magkapangag-pangag na hinuon. Inga na matabo. Sama ra na sa kabalay nga di na maatiman, mag-anam siya og ka dili na maig pamarog, di na maig tan-awon. Rusty og messy ang iyang gawas. Gamitan ninyo ang inyong mga talento. So balikan nato ni. Kwarta kini ha, na sentro ni. Gihatagag 5, iya dayong ginegosyo. Nakaganansya man na. Ang usa-usab gitagaag 2, iya pong ginegosyo. Nakaginansya man sab na. Abi ninyo mga kaigsuonan, ang ginansya sa gitagaag 5, 5 yun. Ang ganansya sa usa 2. 2 ra pod ang gihatag sa iya. Pero ang ginansya og 2. 5 og 2, mas daghan ang 5, apan ang balaang kasulatan naghatag sa ila og the same na commendation. Ang sulti sa Agalon, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful in a few things. I will make thee a ruler of many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Isa-isahon nato mga kaigsuonan. Ang unang gisulti sa Agalon, pagbalik niya, mao ni, usa ikaw kamaayo og matinumanong alagad. Thou good and
faithful servant. Mao gyud na ang sulti sa balaang kasulatan. Matinumanon ka sa gagmayng mga butang. Himuon ta ka nga tinugyanan sa mas dagko pang mga butang. Kanindot ni ana. Ug mo ning sulti sa agalon. Maayo, matinumanon. Kalipay nga paminawon no, nga nana ang maisultis tao tungod kay gitagaan tas Ginoo og talento nga makahimog mga butang sa pagdaig niya. Pero gipadayon walang to ingon nga passing nga acknowledgement. Giingon gyud na pag yung observation ba, matinumanon ka sa pipila ka butang. Nindot kaayo nga mo praise gani ta og tao di lang passing. Matinud-anon gyud. Unya giingnan pa gyud siya. Himuon ta kang tinugyanan sa dagko pang mga butang. Unsay naa nato ron, duha ba lang ang ato, tulo lang ang ato, o usara ang ato kung ginagamit sa Ginoo para sa Ginoo. Ulat kaya tagan pag kagdugang. Kung ang panalangin sa imo karon maura ni, unya matinumanon ka, ulat kay taud-taud dugangan sa Ginoong mas dako pa. Andama imong kaugalingon. Pero wa pag yun mga kaigsunan nagtapos diha. Thou hast been faithful in a few things, I will make thee ruler over many things. Ang sulti pag yun sa iya. Enter now. Sulod. Kanang i-welcome gani ta sa agalon. Pribilehyo na na. But the welcoming here is not only about coming in, getting inside. Enter thou into the joy of thy Lord. Uban ikaw sa kalipay sa imong Ginoo. Perting nindot mga kaigsunan. Muna ang pagkamatinumanon. Busa ang nakadawat og 5 sa gipatigayon niya, nakaginansya og laing 5. Gihalad niya ngadto sa agalon, nalipay ang agalon. Ang gihatagan og 2, iyang gipatigayon, nakaganansya og 2. 2 lang, 5 tong ganiya, 2 lang. Apan nakita gihapon matinumanon siya nga ang 2 na dugang ag 2, giingnan gihapon siya maayo og matinumanon nga ulipon. Masaligan sa ginagmay. Gisaaran gihapon, himuon ko ikaw sinaligan sa daghan pang mga butang. Unya giingnan gihapon siya, sumulod ikaw, uban ikaw sa kalipay sa imong Ginoo. 1 man received 5, another received just 2, but they were found faithful. Tanawon nato mga kaigsuunan ang usa ka tawo nga nakadawat og isa ra pod. Then he which had received the 1 talent came and said, Lord, I knew thee that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. And I was afraid, and went and hid thy talent in the earth. Lo, there thou hast that is thine. Subo kayo mga kaigsuunan. Ang gihatagan og usa, ang iyang gihimo, iyang gilubong sa yuta. Pagbalik sa agalon at the day of reckoning, imbis iuli lang niya, imbis i-present niya nga mauning naginansya sa usa, ang una niyang gihimo, gibasol pa niyang agalon. Ikaw ra ba agalon, tao nga inot? Ikaw ra ba nga akong agalon kung pwede mo kuha sa di nimo hinaguan? Nahadlok ko. Ang akong gihimo ako ning gilubong, pero akong gikalot pagkaibaw na akong ibalik na ka, niya ibalik na nako. Abi ninyo mga kaigsunan, unsa ang iyang nabatian nga pulong? Basahon nato sa sunod nga verse. Verse 26. His Lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I have not strawed. Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers,
And then at my coming, I should have received mine own with usury. Ang tawag sa iya, tapulan ug taspukan nga ulipon. Gihatagan na siya. Di gyud daghan, pero gihatagan na siya. Ug ingon ang aganon, kung nasayod ka nga ingon ana man dayon ta ako, kung wa man gyud ka naggamit ni ana, nagpatigayon, nagnegosyo ni ana, imo na lang unta nga gipagamit sa usury. Now, usury here is money market. Ang kwartang gihatag sa iya, imbis iyang gilubong, pwede man na niya i-invest, i-deposito na lang sa bangko, may interest man na. Now, here's the lesson. Ingon ang atong previous nga mga pagtulunan, nga ang sambingay mo paklaro, it explains, but do not base your doctrine solely on the words found in the parable. Dili ni ingon nga tungod kay gibase dinhi ang atong talent nga gibutang sa usury o gipatubo nga mo to ang atong imon ang kwarta nga di na ta magtrabaho, ibutang na lang sa bangko, mo interest man na, i-time deposit na lang, mo interest man na. Apan ang ginasulti dinhi, while you are doing your part, kadtong talent nimo nga usara, ayaw ilubong. Where you are strong, use it continually for the glory of the Lord. In areas where you are weak, try to develop it. Ang ginapaabot lang sa Ginoo, usaray iyang gihatag, usara pod ang ganansiyahon. Dili kay ko may mo kanta, di na lang ko mo kanta, bisag congregational singing. Do something. Wala ka makauban sa mission trip? Ang uban, dunay maayong idea. Pastor, mag-ampo ko sa inyong trip. Ang ampo, kinahanglanon nato. Di nang gani ni kinahanglan mo yung nga, ampo na lang ko, pastor. Kinahanglan nato pag-ampo. Ang uban mo yun, ako'y bahala sa snack sa atong missionaries. Ako'y bahala sa ilang paniudto. Sa kanang nakadiskubre na, are you doing that? Kay kana nga area, mo ingunta nga, mao ba na imong weakness? Kay doon na may rason nga di nimo mahimo. But they are doing something. They have traded it in usury. Naagyapoy na ganansya. Naagyapoy pulos. Nakaampo, nakatabang, nakadasig. Inguna na ang atong pagaymuon. Ug dili ta maghuwat nga matawagan ta nga tapulan ug taspukan. Hain ang ato nga kakayahan. Ihalad nato og gamiton para sa Ginoo. Tingali dili sama ka-explosive sama sa uban. Pero paggamit lang sa Ginoo. Kay pareho, nakaginansiyag 5, nakaginansiyag 2, thou good and faithful servant. Pero ang wa naggamit, iyang gilubong, way pakabanha sa buluhaton, nagtuo kang ang panlangit, ibubo sa imo, igsuon. Dili yun. Ang imong madungog Ginoon, tapulan, taspukan, pabaya nga ulipon. Dili ta maghuwat. Imo na'y bansag sa atong aganon. But the parable of the talents would remind us, use everything that you have so that the Lord will be honored in your life. Your time, your strength, your talents and skills, your spiritual gifts. Gamita ka na alang sa kahimayaan sa Diyos. Again, we want to hear from this parable the words, well done, thou good and faithful servant. Enter now into the joy of thy Lord. To God be the glory and shalom.